Kamusta mga kababayan? Okay, mga kababayan, alam nyo ba na 34 na sabungeros ang nawala mula 2021 hanggang 2022. At hanggang ngayon parang multo ang hustisya, mas nakakagulat may mga nagsasabing konektado raw ang kontrobersyal na kaso na ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, habang ang iba naman itinuturo ang kamay ni Justice Secretary Boying Remulla at Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakukulitan ng investigasyon. Kaya nga, ngayong araw sisirain natin ang mga kwento sa likod ng missing sabungeros scandal na may konting wit, humor at matinding pagsusuri. Kaya grab your coffee. Speaking of coffee, magko-coffee muna tayo Ang sarap po, mga kaibigan sa Quezon City, Dubai, Toronto at Hong Kong. Let's dive in. Okay kami po ang Pinoy Pulse Check dito sa #WalkWithLang, at ang misyon natin ibigay sa inyo ang katotohanan sa likod ng mga balitang mainit sa Pilipinas, lalo na para sa mga kababayan natin sa US, Canada, Saudi Arabia, Japan at iba pang panig ng mundo. Ngayon pag-uusapan natin ang isang isyung nagpapakulo ng dugo ng marami sa kaso ng mga nawawalang sabungeros. Okay, ano ang nangyari? Sino ang mga suspect? At bakit parang ang sako na ginamit sa mga biktima ayon kay whistleblower Julie Totoy Patidongan, hindi man lang nasira Ano ito? Heavy duty na sako mula Divisoria? Pero seryoso mga kaibigan, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa sabong, ito ay tungkol sa hustisya, kapangyarihan at politika. Okay. Bago natin simulan, mga kababayan, tulungan nyo kaming maabot ang 100,000 subscribers. I-hit ang subscribe button, i-like, i-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Singapore at Sydney. At kung gusto nyong suportahan kami, magpadala ng super thanks ang bawat suporta nyo mula sa Metro Manila hanggang Doha ay malaking tulong para may pagpatuloy natin ang mga ganitong pagsusuri. Sa susunod na ilang mga minuto, pagbabalatan natin ang mga layer ng kasong ito. Una, titignan natin ang papel ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bayani ba siya ng sabong o kasabwat sa krimen? Pangalawa, susuriin natin mga akusasyon laban kina Boying Remulla at Bongbong Marcos. Bakit parang laging kulang ang aksyon nila? At pangatlo, bibigyan natin ng spotlight ang mga biktima at ang kanilang pamilya, kasabay ng satirical take sa kung paano nauwi sa drama ang investigasyon. Kaya buckle up dahil ito ay isang roller coaster ng katotohanan, tawa at pagsusuri. Noong 2021 hanggang 2022, 34 na sabungeros ang biglang nawala. Parang pelikulang krimen sa Netflix pero tunay na buhay ito. Ayon sa whistleblower na si Julie Totoy Patidongan, ang mga sabungero raw ay dinukot, pinatay at itinapon sa Taal Lake, diyan sa Batangas, Cavite area. Kasabay ang mga sako na get this hindi man lang nasira. Nako po, ano ba yan? Sako na gawa sa vibranium? Pero seryoso, ang mga sabungeros, ang mga sabungerong ito ay hindi lang basta nawala. May mga aligasyon na konektado ito sa e-sabong, isang industriyang nagkakahalaga ng bilyones. At ang pangunahing suspect si Charlie Atong Ang, gwapong-gwapo, isang negosyanteng kilala sa kanyang kontrobersyal na kasaysayan mula pa noong panahon ni Erap Estrada, Ayon sa ulat ng GMA News, si Patidongan ay nagbigay ng detalyadong testimonya na nagsasabing si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto ang mga utak sa likod ng pagdukot. Pero teka, si Gretchen Barreto, ang dating glamorous na aktres kasama sa krimen. Parang script ng teleserye. Pero hindi natin dapat balewalain ang mga aligasyon. Si Justice Secretary Jesus Crispin
Boying Remulla mismo ang nagsabi na si Patidongan ay isang very reliable witness dahil sa konsistensya ng kanyang kwento. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin konkretong ebidensya laban kina Ang at Barreto? At bakit may mga nagsasabing konektado rin ito sa drug war ni Duterte? Okay isipin nyo. Kung ikaw ang pamilya ng mga nawawalang sabungero, paano mo mararamdaman na ang hustisya ay parang laro ng sabong? Puro hiyawan pero walang malinaw na panalo. Kaya nga mga kababayan sa Cebu City, Dubai at Vancouver, i-share nyo ang video na ito sa mga kaibigan nyo at sabihin, hoy, panoorin mo ito. Kailangan natin ng sagot Mag-comment rin kayo sa baba, ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari. Okay. Pag-usapan natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa kanyang mga taga-suporta, si Duterte ang naging boses ng mga ordinaryong Pilipino lalo na sa Mindanao. Noong 2022, siya pa ang nagutos na itigil ang isabong dahil sa mga nawawalang sabungero. Isang matapang na hakbang, di ba? Sabi ng kanyang mga taga-suporta, kung kasabwat si Duterte, bakit niya ipapahinto ang isang industriyang nagdadala ng bilyones? Bukod pa rito si Duterte ay kilala sa kanyang zero tolerance policy sa krimen mula droga hanggang corruption. Kaya naman, para sa mga loyalista sa Davao City at Zamboanga, si Duterte ay isang bayani na nilinis ang sabungan ng mga manloloko. Okay pero teka muna. May mga nagsasabi na ang isabong ay musbong noong panahon ni Duterte mula 2016 kung siya ang Pangulo. Ayon sa Manila Times, ang isabong ay nagkaroon ng malaking suporta mula sa isang malalapit kay Duterte kabilang na si Atong Ang na tinutukoy niya noon bilang #1 gambler sa Davao. Kung talagang laban si Duterte sa krimen, bakit hinintay ang 2022 bago ipahinto ang iisabong, At bakit ayon kay Patidongan, may mga pulis na konektado sa kanyang drug war ang sangkot din sa pagdukot ng mga sabungero, parang may kulang sa kwento, di ba? Okay. Alam nyo, kung si Duterte ang magdidirect ng pelikulang ito, ang title siguro ay Sabungeros, The Untold Story. Sa poster siya yung may hawak ng manok pero sa likod may sako na hindi man lang nasira. Pero seryoso, mga kababayan ang tanong, kung si Duterte ang bayani, bakit parang nasa dahig siya ngayon Nahihirapan sa ICC case at kung siya ang kasabwat, bakit wala pang solidong ebidensya, Mag-comment kayo sa baba, lalo na kayong nasa Riyadh at London, what's your take? Okay, ngayon, pagtuunan natin ng pansin sina Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa Malacanang, si Marcos daw ay ng masusing investigasyon sa kaso ng mga sabungero. Pero teka, bakit parang ang bagal ng aksyon Noong July 2025, sinabi ni Remulla na may 4 possible witnesses na kailangan pang i-evaluate. 4 na taon na ang kaso tapos i-evaluate pa rin, Parang estudyante na cramming sa thesis, Bukod pa rito, si Remulla, mismo ang nagsabi na ang mastermind ay may impluensya na umaabot hanggang Supreme Court. Pero bakit hindi niya pangalanan? Ano ito? Game show na Guess the Mastermind? At si Marcos habang nangyayari ito, busy sa photo ops sa Tarlac para sa pagsunog ng illegal na droga. Hustisya ba talaga ang priority o puro PR lang? Yan Okay, para maging patas, may mga nagsasabi na si Marcos ay talagang gustong linisin ang imahe ng gobyerno pagkatapos ng Duterte administration. Ang kanyang utos na investigasyon, ang kaso ay isang hakbang patungo sa transparency. At si Remulla, siya ang nagbigay ng 6 na milyong bounty para sa 6 na suspect na nagpapakita ng seryosong intensyon. Pero ang tanong ng marami, kung seryoso ang gobyerno, bakit kailangan ngayon wala pang nahatulan. Hanggang ngayon, wala pang nahatulan. At bakit parang laging may drama kapag may malaking kaso, Kung ako ang magbibigay ng award, ito ang Best Supporting Actor, Para kay Remulla, sobrang galing magbigay ng pagpahiwatig, Pero walang follow through.
At si Marcos bilang direktor na laging nasa set pero hindi natatapos ang pelikula. Kaya mga kababayan sa Singapore, Qatar at Melbourne, i-share nyo itong video na ito at sabihin sa mga kaibigan nyo, kailangan natin ng hustisya, hindi lang press release. Mag-super thanks na rin please para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Okay isipin nyo, ang mga pamilya ng 34 na sabungero mula sa Manila hanggang Laguna, umaasa pa rin sa sagot, no? Ayon sa Philstar, may mga kamag-anak na nagdala ng larawan ng mga nawawala sa Malacanang, humihingi ng tulong. Pero anong nakuha nila? Mga pangako at diving operation sa Taal Lake na hanggang ngayon wala pang resulta. Ang isabong na nagsimula bilang isang modernong paraan ng sabong ay naging sentro ng krimen at korupsyon ayon sa ulat. Okay? Ayon sa ulat, ang industriya ay kumikita ng bilyones, pero sa likod nito may mga buhay na nawala. Ang isabong ay hindi lang isang laro, ito ay isang sistemang puno ng loopholes. Okay bakit hinintay ang pagkawala ng 34 na tao bago kumilos? At ngayon sa ilalim ni Marcos, bakit parang walang malinaw na plano para pigilan ang pagbabalik nito? Ang solusyon mas mahigpit na regulasyon sa online gambling at mas transparent na investigasyon. Pero habang wala pang aksyon, ang mga pamilya ng mga biktima at nagdurusa. Yan. Kaya naman mga kababayan sa Makati, Jeddah at Los Angeles, tulungan natin ang mga pamilya ng mga sabungero. I-share ang video na ito, mag-comment ang inyong salubin at i-hit ang subscribe button para maabot natin ang 100,000 subscribers. Ang boses natin ang magpapalakas ng laban para sa hustisya mga kababayan. Okay, so ano ang natutunan natin? Una, ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol sa sabong. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluwensya at hustisya. Si Duterte ay may mga taga-suporta na naniniwalang siya ang nagligtas sa industriya. Pero may mga ebidensya rin na umusbong ang isabong sa kanyang panunungkulan. Sina Marcos at Trimulya, bagamat may mga pangako na parang laging kulang sa aksyon, at ang pinakamahalaga, ang mga pamilya ng mga biktima ay naghintay pa rin ng sagot. Okay, O mga kababayan, ang kwento ng mga sabungero, isang paalala na ang politika ay hindi lang tungkol sa mga balita, Ito ay tungkol sa buhay ng mga Pilipino. Kaya habang nanonood kayo mula sa Davao City, Dubai o Toronto, tandaan, ang tunay na hustisya ay nangangailangan ng boses natin. Kaya i-like, i-share at mag-subscribe para maabot natin ang 100,000 subscribers. Magpadala rin ng super thanks para maipagpatuloy natin ang mga ganitong kwento. O kung gusto nyong malaman ang mga susunod na update sa kasong ito, i-hit ang notification bell Mag-comment sa baba sino sa tingin ninyo ang tunay na mastermind. At para sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Singapore at Australia, i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Salamat sa panonood at hanggang susunod sa Pinoy Pulse. Check! #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas!